Isa pong mainit na balita ang sumabog ngayon dito sa mundo ng crypto. Si Pi Network na matagal nang pinaghihinalaan ng marami ay tila nagbigay na ng matinding clue. Posible na ba talagang malista siya kay Binance? Sa isang simple pero nakakagulat na update sa kanilang wallet, nakita ng mga masusing users ang mga bagong options gaya po ng Binance Connect at saka Binance P2P. Hindi pa ito kumpirmadong listing pero maraming naniniwala na ito ay isang matinding senyales. Kung sakaling mangyari ito, milyong-milyong Pi pioneers ang magkakaroon ng access sa tunay na liquidity. At sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong kwento. Ano nga ba ang ibig sabihin ng bagong update na ito? Paano po ito makakaapekto sa mga Pi holders? At ano po ang dapat gawin ng mga boguhan sa ganitong sitwasyon? Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, unang napansin ng mga alertong Pi users ang bagong features sa Pi Wallet. Sa ilalim po ng Help and Support section, lumitaw ang dalawang bago. Yan po ang Binance Connect at saka Binance P2P. Para po sa mga hindi pamilyar, ang Binance Connect ay dating fiat on-ramp service ni Binance. Ibig sabihin, gamit ito para makabili ng crypto gamit ang credit card or bank account. Samantalang ang Binance P2P ay ang pinakamalaking peer-to-peer crypto marketplace sa buong mundo. Kaya naman hindi nakakapagtaka na maraming users ang napatigil at napaisip. Bakit kaya ito biglang lumitaw? Hindi naman ito maliit na detalye. Si Mr. Spock, yan, isa po siya sa pinaka-aktibong Pi influencers. At siya po ay nagsabing malakas na sinyalis ito na si Pi Network ay naghahanda na para sa mainstream exchange listing. Ayon sa kanya ay hindi po basta-basta maglalagay ng ganitong features kung hindi ito bahagi ng mas malawak na plano. Para raw po itong soft launch ng mga integration para sa mas malawakang adoption. At kung totoo ito, posibleng makita natin ang Picoin sa Binance P2P at mula rito ay tuloy-tuloy na ang kanyang exposure sa buong mundo. Kapag si Pi po ay naging available sa Binance P2P, ang epekto po nito ay sobrang laki. Una, milyong-milyong pioneers po ang pwedeng mag-trade ng Picoin kapalit ng fiat. Pwede nang gawing totoong pera ang kanilang hawak, hindi tulad ng dati na nakalak lang sa ecosystem. Pangalawa ay tataas po ang liquidity. Mas maraming buyers at sellers ang pwedeng pumasok sa market. At dahil dito ay mas magiging stable at reliable ang presyo ni Picoin. At pangatlo ay dadami po ang use cases. Kapag may totoong market access na, magiging mas madali para sa mga merchants at saka businesses na tumanggap ng Pi bilang bayad. Ngayon ay bakit ngayon lang nagkakaroon ng ganitong moves? Yan, matagal na rin hinihintay ng community ang pagkakalista ni Pi kay Binance. Pero dati, ayon po mismo kay Binance ay may mga problema dahil sa wala itong open source code. Yan, wala pong open source code si Pi. Kulang po siya sa real world utility. Masyadong centralized at walang third party security audit. Pero tila ngayon, inaayos na ito ng Pi Core team. Ang mga bagong features na inilagay sa wallet ay maaari pong sinyales na tinutugunan na nila ang requirements ni Binance. Unti-unti po silang gumagawa ng paraan para maging compliant sa standards ng mga malalaking exchanges. Ayan. Bukod po sa Binance features ay may isa pang bagong update na hindi natin dapat palampasin. Yan, isa pang buy button ang nadagdag sa Pi wallet na nagpapahintulot po sa mga users na bumili ng Pi gamit ang credit card, debit card
o Google Pay. Ginawa po ito sa tulong ng mga partners, sa kanyang mga partners gaya po ng Banza at saka OnRamper. Ang ganitong klaseng access ay nagpapakita ng seryosong commitment ng Pi Network sa mainstream adoption. Isa po itong magandang hakbang para sa mga bagong users dahil mas madali na ngayong pumasok sa ecosystem ni Pi. Ngayon ay ano po ang posibleng next move ni Binance? Kung totoo nga na ito ay isang teaser o preparation move ni Pi Network, malaki po ang posibilidad na ang susunod na hakbang ay isang official listing announcement. Maring ang Binance P2P muna maaring sa Binance P2P muna malilista si Pi. Pero kapag naging successful ito, pwede na rin siyang mapunta sa spot trading. At kapag nangyari ito, asahan na natin ang kanyang pag-angat sa presyo, paglaki ng kanyang market cap at mas maraming investors ang papasok. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ayan, itong si Pi Network ay mukhang ito na ang panahon para maging mapagmatsyag sa kanya. Hindi mo kailangan mag-invest agad pero dapat updated ka sa galaw ni Pi. Mag-ingat na rin sa mga scams dahil sa hype, marami pong fake listing or Pi offers na nagsusulputan. Kaya lagi pong i-verify ang information sa official channels. Kung meron ka ng hawak na Pi sa app, bantayan mo ang mga updates. Maghintay ka ng official announcement. Ang susunod na ilang linggo or buwan ay maaari po kasing maging turning point para kay Pi Network. At kung seryoso ka po sa pag-aaral ng crypto, simulan mo na ring intindihin kung paano po gumagana ang P2P trading, liquidity at saka exchange listing. At ayan, sa kabuuan ay kung totoo man ang palatandaan or clue na ito, isa pong napakalaking oportunidad ang darating. Si Pi na dating sinasabing fake o useless ay unti-unti nang nagkakaroon ng direksyon. Kaya kahit gaano po kaganda ang project, nasa users pa rin ang desisyon kung paano po nila ito gagamitin. Kaya maging matalino, maging mapanuri at higit po sa lahat ay maging handa. Dahil kung sakaling lumipad na si Pi papunta kay Binance, baka ito na ang simula ng panibagong yugto ng ating paglalakbay dito sa crypto. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.